Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM. Tawagin niyo na lang akong Red Dragon. Isa po akong probinsyano. Sabi nila, masaya ang buhay sa probinsya kesa sa city. Pero para sa akin, walang pagkakaiba ang syudad sa probinsya. Kung sa syudad ay maraming halang ang bituka, sa probinsya, maraming halang ang kaluluwa. Sabayan pa ng mga taong mapanghusga. Maliit pa lang ako, naikwento ng mother ko ang tungkol sa nangyari sa lola ko. Na may kaugnayan ang nilalang na kung tawagin ay agta. Ayon sa mother ko, at the age of 43, nabaliw ang lola ko. Simula nung ma-encounter niya ang nilalang na agta. Pilit kasi daw siyang tangayin. At kinaladkad pa raw ng agta. Pero nang lumaban ng lola ko, hindi siya natangay ng agta. Simula din nun, nawala na sa katinuan si lola at tuluyang nabaliw. Mga ilang taon din daw kinadena si lola. Tsaka ito binawian ng buhay. Hanggang sa nung nag-high school ako, sa auntie ko ako tumira upang mag-working student. Mga ilang buwan ko palang kina auntie, nabalitaan ko na lang sa auntie ko na inatake ng di umano'y agta ang aking ina. Pero nagpumiglas ang aking ina kaya nakatakas. Umuwi ako agad sa bahay. Nasa daan pa lang ako, nakita ko na si mama. Nakaupo sa hagdan ng bahay. Tulala. Malayo ang tingin. Halos hindi na makausap si mama. Mas naging malala pang sitwasyon ni mama dahil gabi-gabi siyang umiiyak. Nagwawala. Marahil ay na-trauma siya sa pagtangkang pagdukot sa kanya ng agta. At kalaunan, natulad din si mama kay lola. Nabaliw. Dahil siguro sa trauma at anxiety ni mama, hindi niya kinaya, kaya pinili na lang niyang magbigti. Dahilan ng pagkamatay niya. Samantala, naging okay naman ang aming mga buhay matapos ang nangyari. Nakapagtapos kami sa mga kinuha naming kurso, kaming magkakapatid. Nakita pa ni Papa na nagtapos kami ng college. Tsaka siya na maalam din. Gusto ko sanang iwan na ang bahay namin. Pero iniisip ko yun na yun na lang ang natitirang alaala ng aking parents. Saksi ang bahay sa mga pagsubok na hinarap namin ng aking pamilya. Dahil nasa legal age na ako, kaya nakapagdesisyon kong mag-asawa. Pero ang pangarap kong kasal at pamilya, nauwi sa wala. Dahil ang nangyari sa nakaraan ay tila unti-unting bumabalik sa kasalukuyan. Ang mga kwento ni mama sa akin tungkol kay lola at ang nangyari mismo kay mama, ako ni rin mismo ang naka-encounter. Mga 5 p.m. habang kinukuha ko mga damit na sinampay ko sa labas. Nang walang kaabog-abog, biglang sumulpot ang malahiganting nilalang. Marahil ito nga ang agta. Base sa nakita ko at narinig ko sa mga tao, ang nilalang na agta ay isang matangkad na tao. Mabalahibo, mahilig manabako sa itaas ng malalaking punong kahoy. Medyo may hawig din ito sa kapre. Ang kaibahan lamang ng agta sa kapre, kung ang kapre hilig manakot sa mga tao para makipaglaro, ang agta naman ay hilig manguha ng mga babae. Ayon sa mga kwentong bayan, ang nilalang na to ay obsessed sa mga babae. Kaya mahilig daw itong mandukot ng mga babae. Kinukulong sa gitna ng gubat. Kaya ng mga sandaling yun, nung actual ko nang nakaharap ng nilalang na yun, parang nawala din ako sa katinuan ng mga oras na yun. Dahil sa labis na takot at trauma. Sa kabilang banda, nagkaroon ako ng agam-agam na baka may nanakot lang sa akin at nag-costume.
Gayunpaman, hindi ako nagpadala sa takot. Akala ko matutulad din ako sa lola at sa mama ko. Nagpatuloy ang buhay. Nagkaroon ako ng mga anak at asawa. Pero hindi ko akalaing babalikan pa ako ng takot ng nakaraan. Nagsimula sa pagbago-bago ng mood ko hanggang sa lumala na ang pasumpong-sumpong ko. Nag-hallucinate na ako na para bang laging nakamasid sa akin ang nilalang na yon. Kaya gabi-gabi akong binabantay ng mga kapatid ko at asawa at anak ko. Dahil gabi-gabi akong sumisigaw at nagwawala. Makalipas ang ilang taon, napagod din ang mga tumulong sa akin, maging ang asawa ko. Iniwan ako ng asawa ko dahil iniisip niyang nababaliw na ako. Mabuti na lamang hindi ako sinukuan ng aking anak. Dahil sa mga tinitake kong gamot para sa anti-anxiety, kahit papano, unti-unting naging normal na ako. Pero paminsan-minsan na lang akong nagwawala, mga once a month. Sa ngayon, halos mag-8 months na akong normal ang pag-iisip. Hindi na sinusumpong. May mga sabi-sabi na merong mental problem talagang origin namin. Kasi mula sa lola, ng lola ko, maging si lola at mama, ay pareho daw ang nangyari. Namatay dahil sa pagiging baliw. Isa lang ang may gawa sa mga ninuno ko at maging sa akin. Walang iba kundi ang nilalang nagta. Alam ko, mahirap paniwalaan ang naging karanasan ko, pero hindi na yun importante. Dahil ang importante sa akin ngayon ay unti-unti na akong gumagaling at sana'y tuloy-tuloy na ito. Iniwan man ako ng asawa ko. Tinalikuran man ako ng mga kapatid ko at kaibigan. Hindi ko dinamdam. Kahit ang totoo, sobra akong nasaktan. Hanggang dito na lamang po ang mysterious and horror story ko. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagbabasa ng aking talambuhay. Please play the song Tuloy Pa Rin. Ang inyong kamaks, Red Dragon. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.